Hi everyone, our Bible verse for today is all about Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. So yung verse po natin for today is God creation has been affected by the sin. So in the first place, the original creation is originally good. All things good for His glory. Maraming tao ang nagtatanong kung talagang merong Diyos, bakit merong suffer, bakit may mga batang ipinanganak na merong bad condition, wala namang kinalaman yung mga bata na yun kung talagang may mabuting Diyos. In the first place, all creation of God is really good. Kaya lang, because of the sin, naapektuhan yung original creation. Kung dahil nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon ng depekto or nagkaroon ng panganganak na may mga karamdaman. Lahat ng ginawa ng Diyos na una ay mabuti. Dahil pumasok ang kasalanan, pumasok din ang pagdudusa. Ang creation is naging subject to decay. Simula na nahulog ang tao sa kasalanan, there is subject to decay at pagdurusa sa mga bagay-bagay. Sa panahon natin ngayon, there is no neutral. Only good and bad. So, sabi nga sa Genesis 1, in the first place, the first creation of God is really good. Napakalaga na malaman natin na good lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos. And sa Bible, there is a God. Kapag na kay Kristo ka, you are with God. Pag hindi ka kay Kristo, you are not God. God redeeming the fallen creation. Yun yung purpose, yung target ngayon. Yung Bible is a story of creation, fall, redemption, and completion. So, ginawa ng Diyos, nasira ng tao, pero pinapanumbalik ng Diyos. God is redeeming the fallen creations. You are God's agents of redemption. So, kapag kay Kristo ka, you are agent of God. So, interpret the world using the word of God. Maraming corrupt sa government, pero marami din ginagamit ang ating Panginoong Diyos para maisayos ang mga bagay-bagay. Kahit sa relationship, pag wala si Kristo sa relationship natin, masisira at masisira. Kaya kailangan si Kristo ang center ng relationship. Ang Diyos, tumatawag siya ng mga tao, ng mga Christian, para mabuo ulit yung plan of redemptions of God. Kaya napaka-importante, napakahalaga na maging part tayo nun. So there is no such thing as a neutral Christian. We are called to advance agenda. And magagamit po ang maraming Christian sa magandang pagbabago na nais na ating Panginoong Jesus. And lagi lang natin yung application, interpret the world using the biblical viewpoint, creation, laging andun yung maganda ang plano ng God. So, hope you learned something. Thank you everyone, and